Jose Santiago. Lahat po kayo magsabi, praise the Lord. Praise God. At kung saan pa namin ang lahat po kayo sa isang pinanawag sa ating dakilang Diyos upang tayo po ay nagulog na po yan mahal po. Taas po ating mga kamay ng mahal natin. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilan, mapagpala po namin ang mga sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong mga pangyarihan, mga alam po ang pinakamama na pag-isihan kami. Taus-pusin ko po na papasalamat, mahal pa yung nilalong bahay ng gawin natin pinagpala. Mahal po yung sa lahat mga pagpirang po namin, mahal po yung nagpapasalamat, mahal Panginoon, hanggang sa kabutihan, sa namahimalaan, mahal Panginoon, maging sa mga pagpirang po namin, mahal Panginoon, dahil ang iyong mahal na precision, sa nagtatapatan, mahal sa pagbibigay. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga pagpapala, mahal na pinakalamusin ng mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming pag-aaral, mga panal sa kanong salita. Wala yung mga sinasamo sa iyo, mahal na Panginoon, nabuksan mo po ang aming puso po nawa. Puspusig po mo sa amin ng kalaman at kalungan, mahal na Panginoon, tulungan niyo po mo sa mahal na Panginoon na yung salita na ipag-aaralan ay tumimo sa aming mga puso, mahal na Panginoon, pag may pabuhay namin. Hanggang sa inagilang pagbabalik, mahal na Panginoon, isa kami sa mga kalangkan, mahal na Panginoon, na walang dugis at walang kapintasan, mahal na Panginoon, sa iyo manlalala, pagpapalay mo kaming lahat, mahal na Panginoon, maging kapangikot. Hindi mabigyan ng tamang sa italaman sa aking ibig sa pagkasagaan ng aking walang pang magagawa. Sa iyo naman umaasa, mahal na Panginoon, sa iyong mga pangyarihan, pangalan po, aming pinakamamalang Isus, aming sama-sama siya sa walang matiniyot, lagi mo sa pindan, sa kamindans, that's out the mind! Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, amen, praise the Lord. Amen, purihin ko mga minamahal ang ating pinakamamahal na Isus. At una po sa lahat mga minamahal ay aking unang pinupuri at niluluwalhati at ginagdakila ang banal na pangalan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. At ang aking dobleg paggalang mga minamahal ay pinapaabot ko po sa mga beloved children, ang aking beloved parents in the Lord, mga minamahal. At sa hindi natin nalilimutan mga minamahal na pinagpalang mga pangangaral at mga magagandang turot aral mga minamahal na inuwas natin ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang saan ay lahat yan ay nasa banal na kasulatan, mga minamahal. At mga minamahal sa mahal na propeta natin, mga minamahal, ang saan mga kapatid ay isa po tayo sa mga pinagpala, naging bunga mga minamahal na kanya pong panalangin, sa kanya pong pag-aayuno at paghibig mga minamahal. Isa po tayo sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. At hanggang ngayon mga minamahal ay nagpapatuloy po tayo mga minamahal na kung saan ay hindi lang natin inaalaala mga minamahal ang ating beloved parents the Lord, ang ating pong beloved Noble Pastor, Evangelist Silvestre Almeda, at ang ating beloved Pastor niya si Almeda, kundi ipinamumuhay natin mga minamahal hanggang sa pagdating ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. At magandang hapon po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating mga minamahal at mga iniibig mga papiran. Patuloy po na mag-init at matatangin ang dilingkod sa aking dakilang Diyos. Ganun din po mga minamahal sa aking mga beloved co-workers, sa aking beloved co-preachers, mga minamahal, beloved preacher Chris Lopez, beloved preacher Darwin Montera, mga minamahal. At sa lahat ng ating mga elders po natin, sa mga choir members, sa mga instrumentalists, mga minamahal. Magandang hapon sa inyo po mga minamahal. At binabati ko rin po lahat ng ating mga kapitbahay na naabot ang ating tinig mga minamahal. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Puri ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 up to 20 mga minamahal. Isahin natin.
Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 6, ang mga bersikulo po ay 19 at 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap niyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? At sa 20 po, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Amen. Palapakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang ating pong topic mga minamahal ay pamagatan natin invitation or ang subtitle ng mga minamahal ay spiritual invitation mga minamahal. No? Ang invitation mga batid ay dapat nagiging maselan din tayo dyan mga minamahal. Amen? Amen po ba mga minamahal? Amen! Bakit mga kapatid? Kaya nga merong mga tao mga minamahal na kapag sila po ay nagdadaos ng kaarawan or meron silang mga okasyon mga minamahal sa bahay nila, mga minamahal ay meron silang pinipili mga minamahal na iniimbitahan. Amen? Amen po ba mga minamahal? Tama ba? Kahit yata kayo mga minamahal, di ba? Minsan nabibili kayo ng iniimbitahan. Kahit marami mga preacher doon sa Lara mga minamahal, super nabibili pa rin kayo. Nasasad nyo kasi yan mga minamahal. Di ba mga minamahal? Hindi lahat ng preacher ay iniimbitahan nyo sa bahay nyo. Ganun mga kapatid, no? Sa invitation mga minamahal, nagiging maingat tayo. Amen? Amen po ba mga minamahal? So lalo na dapat spiritually ay talagang maingat din tayo mga minamahal. Kasi mga kapatid, sa ating pong pag-iimbita, mga minamahal, ay napakadelikado. Halimbawa, mga minamahal, nag-imbita ka sa bahay mo ng mga lasinggero, mga minamahal. Diba? Halimbawa lang naman yan. So, pagdating ng mga lasinggero doon, mga minamahal, mag-alak ng alak yan. Kasi lasinggero yun eh. Diba? Amen? Ganun lang yun mga minamahal. So, depende sa bisita natin. Madudumihan yung bahay mo, mga minamahal. Kung drug addict ang inibitahan mo, maghanap ng marijuana yan, shabu yan, mga minamahal. So, madudumihan. Diba? Amen? Amen? At kung ano yung inibitahan mo, yun ang laman ng puso mo. Diba? Kaya nga, dapat maging maselan tayo. Kapag inibitahan mo mga minamahal, yung mga masamang tao, siyempre mga minamahal, yun din ang nasa puso mo. Dahil hindi mo naman iimbitahin yun, mga minamahal, kung mabuti ka. Diba? Amen? Amen! Hindi pwede paghaluin yung masama't mabuti sa bahay mo, mga minamahal, mag-aaway yun. Pagkagulo din sa bahay mo, mga minamahal. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. So mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, no? Kaya po mga kapatid, ito po yung ating pinag-aaralan ngayon. Sabi nga ito mga minamahal sa nabasa natin. No? Ito pong 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Sabi ito mga minamahal, unawain natin. Dahil tayo mga Kristiyano, mga minamahal ay dapat mga minamahal maging maingat tayo sa mga iniimbitahan natin, ano? Or sa invitation. Sabi ito, hindi ba galing nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi na kayo sa inyong sarili. Tingnan nyo mga minamahal, napakahalaga na malaman natin ito. Na tayo mga Kristiyano, mga minamahal, ang ating katawang ito mga kapatid ay bilang Kristiyano, tayo po ngayon ay templo ng Diyos. Yes, amen. Amen? Amen po ba mga minamahal? So, ibig sabihin ng mga minamahal, dapat ang
ang nakatira dito sa puso natin mga minamahal ay ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Kasi tayo po ay templo ng Diyos. No? Sabi ito mga minamahal, nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halagang luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yan mga minamahal, napakahalaga na dapat natin papag-aralan at malaman mga minamahal ang mga bagay na yan, mga kapatid. Yung sabi rito mga minamahal, sabi nga rito sa 1 John chapter 1 verse 7, no? Kailangan ang mga Kristiyano po mga kapatid ay dapat laging lumalakad yan sa liwanag. Para sa gayon mga minamahal, hindi ka malihis. Amen? Kasi pag nalihis ka, hindi ka lumalakad sa liwanag mga minamahal, baka iba po ang maimbitahan natin sa ating mga puso, sa ating katawan. No? Templo kasi ito mga minamahal. So, kapag Kristiyano ka, hindi ka lumalakad sa liwanag, mga minamahal, delikado. Ano sabi dito mga minamahal sa 1 John chapter 1 verse 7? Dito po sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 1, ang versikulo 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng mga kasalanan. Amen. Amen. So yan mga minamahal. No? So, kapag ang isang mananampalataya, mga minamahal, ay lumalakad sa liwanag, naglilinis siya. No? Amen? Kasi ang templo, mga minamahal, in literal, di ba? Ito kasi mga minamahal, literal na templo natin ito. Itong bahay-sambahan. Actually, hindi po church ang tawag dito. Di ba? Kasi minsan nababanggit natin, kailangan natin ng tulong sa ating church construction. Ang tawag dito ay chapel or house of worship. Ang templo or church mga minamahal, tayo. Na, ang katawan natin templo ng Diyos. Pero ang grupo ng mananampalataya, ang tawag yan church, iglesia. Amen? Kaya tayo po yung tinatawag na iglesia. Hindi tayo aayusin. Yung chapel po ang ayusin natin. Amen? Palapakan po natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. So sabi nito mga minamahal, nadudumihan kasi ang templo. Kahit tayo mga minamahal, bilang templo ng Diyos, nadudumihan tayo, di ba? Lalo na yung mga nagtatrabaho araw-araw, mga minamahal, namamasada ka man, or nasa opisina ka, or kaya mga minamahal, sales lady ka, mga minamahal, or kaya ikaw yung nagdi-deliver, mga minamahal. So talagang lahat, mga minamahal, kahit nga kami, nadudumihan din kami. Kaya kailangan talaga, mga minamahal, yung paglakad sa liwanag para malinisan tayo. Amen? Amen po ba mga minamahal? Palapakan po natin mga kapatid ang ating pinakamamahal at Diyos. Kaya nga napaka-importante po itong verse na ito mga minamahal. Nasabi ito, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. No? So yung fellowship one with another, dito po tayo naglilinisan mga minamahal. Kasi dito tayo nakakaroon ng perfect heart. Amen? Pag tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, nakakaroon tayo ng fellowship, nagkakatipon tayo mga minamahal, sa pangalan ng mahal na Panginoon, nakakaroon ng harmony dito sa loob. Kaya nga mga minamahal, nalilinisan tayo. No? Sabi ito, at may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus, na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sin. So, nalilinisan tayo. Ito yung paraan mga minamahal na paglinis dun sa templo. Amen? Kaya nga pag hindi ka na nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi ka nakakapaglinis. Amen? Yung bahay na lang natin mga minamahal, di ba yung bahay natin? Araw-araw na tayo naglilinis. Di ba? Pero nadudumihan pa rin.
Minsan mga hindi lang araw-araw, minsan oras-oras ka pa naglilinis. Di ba? Lalo na pag may mga pumapasok, mga minamahal, at lumalabas, labas-pasok, mga minamahal, nadudumihan talaga. Kahit anong gawin mo, kahit maglagay ka pa ng doormat, mga minamahal sa labas, ganun pa rin. Di ba? Amen? So, kailangan talaga ng paglilinis doon sa templo ng ating dakilang Diyos. So, pag hindi na tayo nakapaglinis, mga minamahal, baka magkamali na tayo ng maimbitahan. Amen? Sabi nga dito sa ating pinag-aaral ng mga minamahal, sa ating number 1, sabi ito mga minamahal, yung mapanganib na invitation, yun sabi ito, invitation in evil spirit. Amen? Amen po ba mga minamahal? So tayo mga Kristiyano, mga minamahal, hindi na tayo prone, mga minamahal, dun sa invitation in evil spirit. Kasi mga minamahal, nandito tayo lagi sa gawain, nalilinisan tayo. So yung mga prone dyan, mga minamahal, unang-una, yung mga unbelievers na hindi nakakarinig ng Word of God. Pangalawa, mga minamahal, yung laging nag-a-absent. Amen? Panahon ng pagkakatipon, mga minamahal, wala. Si Mr. Liban, mga minamahal, yan ang sila po yung isa sa prone, mga minamahal, na nagdudumihan, mga minamahal, at nakakapag-invite, mga minamahal, ng evil spirit. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Palapakan po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. So, kung babasahin mo ang Biblia, mga minamahal, ang pinakapaborito ng evil spirit na tahanan, mga minamahal, ay ang katawan ng tao. Gawa niyo, mga minamahal? Yan ang pinakapaborito. Hindi niyo ba alam, mga minamahal, kahit sa social media? Subukan niyo, mga minamahal, mag-search kayo. Mga minamahal, may mga na-encounter po ako niyan, mga kapatid, sa social media na merong nagtanong, sabi nung isang dalaga, nagtanong sa social media, mga minamahal, na meron ba kayong experience na ganito? Yung paggabi, sabi niya, hindi niya alam kung nananaginip pa siya. Parang may tumatabi sa kanya, mga minamahal. At nananaginip siya, mga minamahal, ng mga meron daw kasama siya doon, mga minamahal, sa panaginip niya, mga minamahal. At yun, mga kapatid, naglitawan ngayon, mga minamahal, marami pala, mga minamahal, hanggang sa nakarelate yung mga ibang mga babae, mga minamahal. Ako din, nakakaranas ako ng ganyan. Kasi mga minamahal, doon sa kanya, sa invitation. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Marami pala, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid, nung mga, siguro last 4 months yata, mga minamahal, nag-house blessing kami doon, dito sa lugar po ng Mabalacat, mga minamahal, pero hindi sa Mabiga, dito po. Yun yung mga bagong kapatiran natin. Dalaga pa yun, mga minamahal, siguro nasa 22 years old. Maganda siyang dalaga, mga minamahal. Nililigawan siya ng bad spirit. Hindi ko umaalis sa kanyang demonyo, nakikita niya, mga minamahal, hindi siya umalis, mga minamahal. Kaya natatakot na. Mga minamahal, natatakot siya, mga minamahal, kasi dati, parang anino lang, hanggang nakikita niya nakita niya na yung sungay, mga minamahal. Tapos, nagpa-counseling sa akin, mga minamahal, sabi ko, kailangan po natin ng house blessing. Pag-pray yung sister, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung sister na kapatid natin, kamukha niya yung artista na Amerikana yata yun, mga minamahal. Mukha na artista, mga minamahal, yung bida ng Resident Evil. Doon sa kaganda, mga minamahal. Grabe, mga kapatid. Pinuntahan namin doon, mga minamahal. Nag-Bible study kami doon, mga minamahal. At nag-house blessing. Kahabagan ng mahanap yung mga minamahal. Sabi nung nanay, Brad, hindi na nakikita ng anak ko yung demonyo na nagpapakita sa kanya. Tuwing panaginip, mga minamahal, pag natutulog siya, sumisipin sa kanya yung demonyo. Pinipilit siyang
akitin, mga minamahal, hanggang sa dumating yung i-rate na siya ng devil doon sa panaginip niya. At nung talagang napupumig na siya, nagising siya mga minamahal, paggising niya, nakita niya yung demonyo mga minamahal, nasa harap niya lang, mga kapatid. Talagang natakot siya, mga minamahal. Grabe pala. Yung kapatiran natin mga minamahal na bago siyang naging kapatid natin, ay nabuntis siya ng 4 months. Ito experience namin mga minamahal sa Santa Ana, Cagayan. No? Yung sister na yun mga minamahal, nung hindi pa sa sale, mga kapatid, tuwing gabi, kasi lagi yung nasa biyahe yung asawa niya, biyahero kasi yung asawa niya. Tuwing gabi mga minamahal, doon sa kanyang higaan, mga minamahal na magandang higaan, yung foam talaga mga minamahal. Yung foam ba yun o yung waterbed yung kanyang higaan. Lumulubog mga minamahal. Ibig sabihin, may tumatabi sa kanya. So, ang ginagawa niya mga minamahal, kasi nakapatay ang ilaw, kinakapa niya kung meron talagang siya makakapa. Kasi tuwing gabi, meron na lang ganun. Wala siyang nakakapa, pero lumulubog yung kama. At pag-gising niya mga minamahal, yun na, basa na mga minamahal, ganun yung sabi niya sa akin, yun ang kwento niya. So, nung nabounce mo namin siya mga minamahal, buntis siya 4 months. Buntis siya 4 months. Tapos mga minamahal, nung nakaroon kami ng church anniversary doon, nagparehan siya. Ang daming preacher doon mga minamahal. Halos lahat kami preacher doon sa buong Cagayan. Nandun lahat, nilitahan ko lahat sila. Pinag-pray namin siya ngayon. Sama-sama kami nag-pray. Pero hindi ko alam na may tinatago siya. Pinag-pray namin mga minamahal. Kinabukasan, nakita ko nakapantalon. Sabi ko, ba't nakapantalon ka? Diba buntis ka? Brad? Sabi niya, nakunan ako. Sabi niya, bakit? Paano nangyari? Yung nilihans niyo ko. Yung baby pala mga minamahal, may konting ulo na. Ang ulo po ng baby mga minamahal, baboy. Natakot siya, Brad. Natakot ako. Sabi niya, yung sabi ko. Ito. Kasi dahil nanghiram kami ng mga gamit dun kasi medyo may kaya yun mga minamahal. Doon kami naghiram ng kaserola, yung mga plato nila, mga kutsara nila, mga minamahal. Yung kinabukasan mga kapatid, para kunin, nakita ko mga minamahal, wala na yung tiyan niya. Wala na. Yung pala, mga minamahal, naglabas siya mga minamahal ng anak ng maligno, ng bad spirit. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. So, paano ba mga minamahal? How to invite evil spirit? Paano natin naimbitahan? Unang-una mga minamahal, yung hatred. Yung hatred, mga minamahal, nakaka-invite ng bad spirit yan. Alam mo, may galit ka. Di ba? Una kasi mga minamahal, ang galit kasi hindi naman agad-agad galit Nagsisimula yun sa pagtatampuhan. Di ba? Nagtatampuhan. Lalo sa mag-asawa, mga minamahal. Yung kapatiran natin, mga minamahal, dito sa... Pero nabausman namin yung mga minamahal sa Santa Ana, Cagayan din. Doon siya nagbukas ng bakery niya. Pero ito po ay tawag yan mga minamahal, Batanggenyo. Batanggenyo sila mga minamahal. Ngayon nakaroon ng bakery mga minamahal dito sa parte po mga minamahal ng Baguio. Mga minamahal. Nag-aaway sila mga minamahal kasi hindi rin maiwasan kasi minsan sa mag-asawa nag-aaway mga minamahal. Hanggang sa, yun nga mga minamahal, pag nag-aaway sila, talagang may lumalabas na demonyo ka. Gabi yung lalaki mga minamahal. Alam niyo mga kapatid, yung asawa niya, kinagabihan mga minamahal, hindi na kumikibo. Dahil sabi nagkaroon ng hatred hindi na kumikibo mga minamahal. Tapos sabi, gagaling lang nagmaasa mga minamahal, tapos nagpahinga na konti, tapos mahiga na siya para matulog mga minamahal. Di paghiga niya mga kapatid, naramdaman niya mga minamahal, parang bumangon yung asawa niya. Meron palang hawak na garote. Ginarote po yung kanyang puwit mga minamahal, napasigaw yung kapatid. Aray! Ang nasakit biglaan pa naman mga minamahal. Ginarote.
Tapos nung pangalawang palo sa kanya mga minamahal, nasa niya na, nakakuha niya. So nalisarmahan niya mga minamahal yung babae. Tapos talaga nagpubig na, napakalakas. Kinailangan pang pumasok yung panganay niyang anak para tumulong mga minamahal hanggang sa naitaan nila. Na demon possessed mga minamahal yung asawa niya. Amen? Nagsalita ngayon mga minamahal yung demonyo dahil iba na yung poses talagang may sumasamig talaga. Sabi ng demonyo mga minamahal, bakit kayo mga tao pag nag-aaway kayo, iniimbitahan niyo kami sa inyong bahay? Sabi ng demonyo mga minamahal, tinatawag niyo kami. Tinatawag niyo kami. Sabi ng demonyo, galit yung demonyo, mga minamahal, sumalit din sa kapatiran. Kaya ginawa nila mga minamahal, nagkuha sila ng prayer request, pray over, mga minamahal, para tingmalang yung mga workers, mga new preacher, takot na mga minamahal. Sabi niya, huwag niyo papasokin yan. Takot na mga minamahal. Nung kayang napasok po yung kwarto mga minamahal, lumayas po yung bad spirit. Anong dahilan mga minamahal? Dahil doon sa invitation. Amen? Kasi mga minamahal, pag mayroong ang hatred, nakakapag-imbita ka. Hindi imbitahan mo mga minamahal ang evil spirit sa puso mo, sa bahay mo. Mga minamahal. Amen? Nakuha niyo mga minamahal? Kasi ito niyo, obserbahan niyo, kahit kayo, pag may galit ka, di ba? Pag mayroong man tawag nagagalit, hindi ka makatulog. Tama? Tama? Nag-iisip ka lagi, mga minamahal, at parang gusto mong gumanti, di ba? Yes, amen. Ayun nakakalaki ito. Parang lalo na tayo maglalaki pag napahiya ka. Yes, Mga minamahal, nakakalaki ito tambangan ko kaya ito. Paluin ko kaya ng tubo to. Di ba, nakaroon ka lang kasi ng hatred Hindi ka na makakatulong, di ba? Wala ka ng kapayapaan. Yes, amen. Doon ka nagsisimulan mag-iimbitan ng evil spirit sa puso mo. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, maging maingat tayo. Sabi ng Biblia, mag-alit ka, huwag ka magkasala. Amen? Amen? Amen. Halimbawa, mga minamahal, pinahiya kita, ako na mismo nagpahiya sa iyo. Tinisod kita. Yun na lang term, magandang term ng mga minamahal para wala nang palimilig. Tinisod kita, halimbawa, tinisod kita. Dapat, mga minamahal, huwag ka magalit sa akin. Amen? Magalit ka doon sa masamang espiritu para hindi ka makasala. Tama? Kasi pag nagalit ka sa akin, mga minamahal, makakaroon ka ng hatred. Amen? Kaya nasabi ng Biblia, pwede kang magalit, huwag kang makasala. Huwag kang magalit dun sa tao. Ano ba? Tinisod ka. Mga minamahal, pinahiya ka, nagawa ka ng upuan, o kaya pinaalis ka dito. Mas ka dito, hindi ka karapat dapat dito. Pag napahiya ka ng gusto mga minamahal, huwag kang matis, huwag kang magalit dun sa tao. Amen? Maggalit ka, mga minamahal, doon sa diablo. Kasi biktima din siya. Amen? Biktima ka, at biktima din siya. Ginamit lang siya ng kalaban. Kasi lahat kasi pwedeng gamitin. Tama? Amen? Lahat pwedeng gamitin, mga minamahal. Pero, lahat ang pinagintulot ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para subukin din tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Palapakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakaranas din ako ng ganyan, mga minamahal. Pero hindi ako nagtayo ng galit. Hindi ako nagkaroon ng hatred. Mga minamahal. Kasi lugi ako Di ba? Yung kapatid mo, parang wala lang sa kanya kasi parang normal lang sa kanya pala. Tapos ikaw, galit na galit ka. Di ba? Hindi ka makapag-focus sa puri, hindi ka makapag-focus pag nakita mo siya. Talagang galit ka, kaya makita mo siya, masalubong mo siya. Batiin ka niya, mga minamahal, kasi wala naman sa kanya yun. Pero galit na galit ka sa kanya, lugi ka. Di ba? Tapos ikaw, mga minamahal, hindi ka makatulog siya, tulog na tulog. Di ba? Nakakapag-focus siya sa trabaho niya, ikaw hindi. Kasi galit ka Di ba? So nakapasok na ang kalaban sa iyo. Nakaroon ka ng hatred, mga minamahal, na imbitahan mo ang demonyo, ang diablo, ang kaaway, mga minamahal, sa puso mo. Yun, mga minamahal. Kaya nga sabi nito mga kapatid sa Ephesians, chapter 4, verses 26 to 27, basahin natin.
Mula po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, ang mga versikulo po ay 26 at 27. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Sa 27, nibigyan daan man ang diablo. Amen. Amen. Kaya tayo mga Kristiyano, mga hindi tayo prone. Kaya nga sinasabi ko hindi tayo prone, mga minamahal, sa evil spirit invitation. Bakit? Kasi meron tayong Biblia eh. Amen? May nagtuturo sa atin, may nagpapaalala sa atin, may nagpapauna sa atin, mga minamahal. Kaya hindi tayo prone doon. Pero, meron tayo, mga minamahal, na mga experience na naging biktima rin tayo, mga minamahal. Nakakaroon tayo dyan. Meron mga Kristiyano na, Kristiyano na yun. Bakit na demon possess pa? Bakit pinasukan pa ng bad spirit? Bakit nakakayan yung kanya? Meron pa siya sinasabi, bakit iba yung aura? Diba, meron mga ganun mga Kristiyano, parang nagdilim yung mukha. Diba? Bakit ganun? Kristiyano naman. Bakit napakadilim yung mukha niya? Tamantala yung iba, hindi naman kayo masaya. Diba? Kasi mga minamahal, nakakapag-imbita. Nakakaroon ng hatred, mga minamahal. Diba? Amen? Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ng mga minamahal, pwede ka magalit, huwag kang magkasala. At huwag mong hayaan naglubugan ng araw. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, nagalit ka ngayon, mga minamahal, dapat magsisi ka na agad. Amen? Makipagbati ka na agad, mga minamahal. Kahit wala kang kasalanan, makipagbati ka na lang. Mas maganda yung ganun. Para hindi ka makapag-imbita ng bad spirit. Kasi pag meron kang galit, mga minamahal, hindi mo madama yung presence sa mahal na Panginoon. Amen? Kahit nandito ka sa gawain, pati yung word of God, mga minamahal, hindi mo ma-absorb. Di ba? Parang may humaharang doon sa mga word of God, mga minamahal, kasi nagmamatigas ka lang. Ayaw mo nang tumanggap ng aral ng mahal na Panginoon. Meron kang tinatago kasi, mga minamahal, na hatred. Kaya yun, mga minamahal, hindi makapasok yung word of God. Kaya yung mga tao, mga minamahal, na hindi naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, meron pong harang yun eh. Kaya nga sabi ng Biblia, natatalubungan yung kanilang isip. Dahil doon, mga minamahal, sa gawa ng diablo, mga kapatid, dahil nakapag-invite na sila ng bad spirit, mga minamahal. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Vice versa yun eh. Kung gabi ka nagkasala, mga minamahal, o kaya may gumawa sa inyo ng masama, mga minamahal ng gabi, dapat huwag lubugan ng araw. Pag umaga naman, huwag sikakan ng araw naman yun. Huwag mong hayaan sisikat ng araw na hindi kayo magkasundo, mag-asawa. Amen? Baka mamaya yan, mga minamahal, nag-iisip na pala yung asawa mong babae dahil natisod sa'yo, kaya may nag-away kayo. Baka mamaya, mga minamahal, huli kayo ng itak yan. Diba? Amen? Tama ba? Nandiyan pa ba kayo, mga minamahal? Nandiyan pa ba kayo, mga minamahal? Amen. Lahat po tayo magsabi po kayo sa'yo. Kasi mahirap eh. Kaya pag gabi kayo nag-away, mga minamahal, dapat huwag niyong hayaan sikatan ng araw. Kapag naman umaga, mga minamahal, huwag niyong hayaan lumubog yung araw. Kailangan, mga minamahal, bago lumubog yung araw at bago sumigat ng araw, dapat nakapagsisi ka na at nakapaghingi ka na ng tawad. Tama, mga minamahal? Kasi sabi ng Biblia, ayaw kasi ng mahal pa yun na nabigyan natin ng daan ng diablo. Amen? Kasi pag nagkaroon ka ng hatred, mga minamahal, binigyan mo na ng daan eh. Kung baga, mga minamahal, pinapapasok mo na siya. Di ba? Inimbitahan mo na siya, mga minamahal, at pinapapasok mo na siya sa puso mo. Amen? Siyempre, mga minamahal, kapag nag-imbita ka na ng bad spirit or evil spirit, aalis na rin yung Holy Spirit. Di ba? Aalis na sa puso mo yan. So, ang papalitan, mga minamahal, yung evil. Di ba? Amen? Pero kung ganun lagi ang ginagawa mo, mga minamahal, yun na. Hindi ka man, kasi maraming ibig sabihin ng possess eh. Hindi lang naman yung nag-iiba na yung kanya, mga minamahal, naghubad, gano'n. Hindi lang naman yun eh. Maraming possess, mga minamahal,
na minsan tahimik lang, o minsan madaldal siya, nag-iingay siya, poses na rin yun eh. Di ba? Meron kayo narinig niya? Puro daldal ng daldal sa likod. Dahil reklamo. Yun, poses na rin ang tawag doon. Hindi lang siya nagbuhubad na nagtatakbo o kaya gawala ka, hindi lang gano'n. May mga iba't ibang espiritu kasi na pumapasok sa atin na evil kapag naimbitahan natin mga minamahal. Amen? Amen. Pangalawa mga minamahal, yung letter B. Letter A kasi yung hated eh. Letter B mga minamahal, yung carnal minds. Alam niyo yung carnal minds mga minamahal? Yung makalaman. Ang tawag ng mga minamahal, yung makalaman na yung last. Yung makalaman mga minamahal na pagnanasa. Alam ba mga minamahal, nag-iisip ka lagi ng system, ang ganda ng system. O kaya, carnal minds kasi yung mga gawain masama, yung pagnanakaw, kaya kung mga pag-iisip pag yun ang iniisip mo mga minamahal, isa yan sa paraan ng pag-iimbita sa bad spirit. Amen? Ini-invite mo hindi lang sa puso mo, kundi sa mismong bahay mo. Amen? At kapag nasa iyo yan, mga minamahal, isang na yan, hindi mo na rin talaga, basta pag nakapag-invite ka ng bad spirit o evil spirit, mga minamahal, talagang ang hirap na naman yung presence ng mahal na Panginoon. Amen? At saka parang ayaw mo nang lumapit sa ilaw, kasi ang itong ilaw if you walk in the light, sabi niya, as he is in the light, ilaw to parang ayaw mo nang lumapit sa ilaw, parang natatakot ka na. Di ba? Ayaw mo nang dumalo, ayaw mo nang magpakita rito, mga minamahal, kasi yun nga Kasi mga minamahal, nagiging kanal yung mind natin. Pagka puro kanal yung nasa isip mo mga minamahal, yun na, mga minamahal, kasi lalo na ang diablo, i-reject kasi ng diablo yun Di ba? Obserbahan nyo, nasa bahay lang kayo, wala kang ginagawa, hindi ka busy. Di ba, mga minamahal, bumapasok yung evil thoughts. Tama? Tama? Yung mga evil thoughts pumapasok. Pero kung busy ka, hindi pumapasok Ano ba? Pagkatapos mong naghugas ng plato, maglalaba ka, maglinis ka, para hindi ka mapasukan. Kasi pag wala kang ginagawa, nandun ka na sa upuan, nandun ka na sa higaan, hindi ka na makatulog, wala kang ginagawa, pumapasok yung evil spirit, yung evil thoughts, yung carnal minds, mga minamahal, pumapasok yan. Amen? Amen po ba mga minamahal? Amen! Yun kaya yung mga carnal minds na yan, mga minamahal, delikado yan. Kapag yan ay lagi mong iisip, magagawa mo na Siyempre, hindi ka na makukontento doon sa iisip mo. So, isasagawa mo na siya, mga minamahal. So, doon nagsisimula, mga minamahal, na magiging panahalan ka na ng bad spirit. Yun, mga minamahal, dapat iniingatan natin yan, mga kapatid. Amen? Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. Palapakan po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. So yun, mga minamahal, iwasan natin yan. Kaya nga dapat mga Kristiyano, busy tayo lagi. Kung tapos ka na sa pagtatrabaho, mga minamahal, imbes na wala kang ginagawa, magbasa ka ng Biblia. Amen? Kung naaantok ka sa pagbabasa mo, magpuri ka sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, basta huwag kang mabakante. Huwag kang mabakante, mga minamahal. Kasi pag nabakante ka yan, mga minamahal, doon na kasi naghahanap ng butas kasi ang kapan Di ba? Amen? Pero kung ang paninindigan mo bilang Kristiyano, mga minamahal, hindi pwedeng pumasok ang diablo dito. Kasi yan ang paninindigan ko Anak ako ng Diyos. Lagi ko inisip yan Hindi yan papasok sa pamilya ko. Hindi yan papasok sa akin. Anak ako ng Diyos. Yun ang lagi kong katwiran, mga minamahal. Kaya, hindi papasok sa akin yung mga minamahal. Ganun ang katwiran. Pag matibay at may paninindigan ka na hindi papasok sa iyo ang diablo, mga minamahal, at lagi mo sinasabi, anak ako ng Diyos, hindi talaga makakapasok yan. Amen? Amen po ba mga minamahal? Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. Palapakan po natin mga minamahal ng malakas ang ating dakilang. So, delikado yun, yung carnal minds, mga minamahal. Letter C, yung broken-hearted, or marital problem, or broken family. Yan, mga minamahal, talagang nakakaroon ka ng rebelde, pag-iisip,
yung broken hearted, mga minamahal, minsan nagbibigti pa yan. Di ba? Amen? Sasabihin sa inyo lang ba, bigla na lang papasok yung, di ba, yung si Bob yata pangalan niya, yung negro na kapatid natin. Mga minamahal, na-in love siya doon sa sister natin, mga minamahal. Na-backslide na rin yung sister kasi napisod na sila. Mag-ina pa naman. Youth choir yung sister. Ang ganda ng dalaga na yun. Napakaganda niya. Tapos islimang katawan. Puti-puti, mga minamahal. Tapos 15 years old lang. Tapos yung si Bob, mga minamahal, nasa 40 yata. 40 plus yata. 40, basta maganda pa sa akin eh. Baka 50 na nga siya eh. Kasi 45 na ako eh. In love siya doon. Pinayuhan namin, brother, hindi ganyan. Kung gusto mo mag-asawa, sabi ko, at tiyak na hindi ka mabibigo. Sabi ko, sa itsura pa lang talagang, kahit ako, buti sana kung mayaman siya hindi naman mayaman, minsan, hindi na ng pamasahe. Kung mayaman ka, mayaman, kahit pangit na pangit ka, kung wapo tingin sa'yo ng mga sister, di ba? Amen? Kaya ang gwapo. Talagang gwapong-gwapo ka Pero pagka walang pera na, tapos gano'n ka pa, hindi ka nagwapuan sa iyong sister. Di ba? Meron kasi mga ganyan, di ba? Mga gold digger. Pero mga gold digger din kasi, yung mga pera lang tinitignan Kahit wala kang itsura, basta may pera ka. Pero sa mga Kristyano, walang gold digger. Yes! Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Palapakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Ganun namin naman. Tinayuhan na namin. Kinausil namin mga minamahal, hindi pa rin nakinig. Hanggang sa pumupunta na doon sa bahay, namin yung bahay, hinaharang na doon mga minamahal. Hanggang sa nabarangay, pinakulong na dahil matigas ang ulo. Yun ang kinamatay na. Nung nasa Amoranto, doon siya namatay sa Amoranto. Meron tayong event doon mga minamahal. Na-demon, poses na siya doon. Sumisigaw na siya doon. Tapos pinatawag yung mga prayer warriors sa Manila, yung mga preachers, Milians. Hanggang doon siya binawian ng buhay. Namatay siya. Kasi marami naman, broken-hearted na siya kasi ayaw sa kanya. Dahil unang-una, bata pa, 15 years old, child abuse yun Napakabata pa niya. Yes, amen! Pinakulong na siya, mga minamahal, hindi pa rin nagbago. Pagdating sa kulungan doon sa Angeles City Jail, nagbabible sa akin kami doon. Nakita ko din siya doon. Mga minamahal. So, napayuhan na naman ulit doon, mga minamahal. Kaso talagang hindi nung pagkalaya niya, mga minamahal, na direkto na naman doon sa bahay ng kapatiran. Hanggang sa ayaw dumalo yung mag-ina, backslide na mga minamahal, pati siya, wala na, napahamak na mga patid. Yun na, mga minamahal. Napakahirap, mga patid, yung mga broken-hearted na, kaya lang mga minamahal, para hindi kayo ma-broken-hearted, mga minamahal, lumapit kayo sa mga preachers, magpa-counseling muna kayo, para mabigyan kayo ng magandang idea. Amen? Amen! Amen po ba mga minamahal? Kasi kung sarili mo lang, karnal lang mga minamahal yung gusto mo, talaga namang sa una, sabi nga nila, sa una mga minamahal, dahil nililigawan, hindi ka nauban yan kasi kakasala sila, hindi ka. Nung nakasal sila, ay kalauban. Kalauban pala, nung una, hindi kalauban, kasi siyempre, nagliligawan Nung nagkatuloyan, ay kalauban. Nung naghiwalay, sabi ko na, hindi kalauban Ano ba talaga? Kalauban o hindi kalauban? Kasi mga minamahal Karnal mahirap mga minamahal. Pero kung mahal na Panginoon, mga minamahal, kalauban ng mahal na Panginoon, hindi kayo hahantong sa ganun. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Palapakan po natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. So yan mga minamahal, aral sa ating delikado yan mga minamahal, yung broken-hearted, yung nakaroon ng marital problem, problema sa pamilya, yung broken family, mga minamahal, doon nagsisimula. Na ako mga minamahal, nakaroon ako ng matinding galit sa tatay ko. Dahil sa yung broken family kami, tapos halos binubugbog ako, bukol-bukol yung mukha ng mama ko, mga minamahal, galit ko sa tatay ko. Mga minamahal, dahil ginagawa niyang punching bag yung nanay ko, mga minamahal, lumalayas yung mama ko, ilan-kali pa lang ako nun, mga minamahal, talagang nagtanim ako ng galit sa tatay ko. Kaya nga, namatay yung tatay ko dahil sa akin, na-atake sa high blood, mga minamahal.
Sobrang galit ko sa tatay ko, mga kapatid. Yun pala, mga naman, ay gawa din ng diablo para hindi tayo maligtas, mga minamahal, at mapahamak kayo, mga kapatid. So sa mga Kristiyano, ganun din, mga minamahal, huwag na makasingit po, mga minamahal, ang diablo sa ating buhay, mga minamahal. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. So yung letter B, yung drug addict, and other vices, yung pag-Kristiyano ka, mga minamahal, nandun pa rin yung bisyo mo, nanigarilyo ka pa rin, mga minamahal, nag-invite ka ng evil spirit. Diba? Amen? Nandun pa rin yung mga bisyo mo, nagsusugal ka pa rin, mga minamahal, wala. Hindi makatulong, walang ginhawa ang ibibigay ang Diyos sa iyo, mga minamahal. Kasi, nandun nga, mga minamahal, yung evil spirit. Kaya kahit mag-observa mo, mga minamahal, hindi ka hindi mo madama yung presence sa malapit. Yung mga iba, nagpupuspusan na. Tapos doon, nakaupo ka, mga minamahal, nakadilog na mata mo, para ka lang nanonood ng TV, mga minamahal. O kaya nakaluhod ka, mga minamahal, tulog ka. Di ba? O kaya nagkakapuspusan na rin ng mga minamahal, nandun kayo sa likod, nag-uusap lang kayo, nagkakwentuhan lang kayo. Parang normal lang sa'yo, yung moving of the Holy Spirit, mga minamahal. So, parang normal lang sa'yo, parang wala lang. Di ba? Kasi mga minamahal, dahil doon sa invitation of evil spirit. Amen? So yun, mga minamahal, yung mga iba't ibang kasing vices, lalo na yung mga ibang mga kahinaan natin, mga minamahal, hindi ka nagbabago, wala effect, mga minamahal. Nandun yung hindi mo siya maiwanan, or nandun yung palagi mong iniimbitahan yung masamang espiritu sa buhay mo at sa iyong pamilya. Ang matindi yan, nadadamay pati pamilya mo, mga minamahal. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Ano sabi nga ng mga kapatid? Tayo mga Kristiyano, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay pinalaya na ng mahal na Panginoon. No? Pag pinalaya na tayo ng mahal na Panginoon, malinis na tayo, di ba? Yung Holy Spirit na nananahan sa puso natin. Ngayon, pag nag-invite ka na ng bad spirit, mga minamahal, aalis na yun. Mga minamahal, mag-isa nag-invita ka na Di ba? Pag nag-invita ka na, mga minamahal, aalis na yung Holy Spirit, mga minamahal. Tapos, yung inimbitahan mo, yun naman hindi pa di ba? Meron nangyayari sa amin yan in reality. Isa lang inimbitahan mo, 7 ang dumating. Di ba? Bakit nilaya ka pa, Brad? Kunti lang handa ko Pero ganun Ang job na ganun isa lang ang inibitahan mo, mga minamahal, magdadala pa ng 7 na kasama niya at maging 8 sila. Tama? Kaya magiging masama pa yung kalagayan mo. Ngayon yung dating bisyo mo nun, mga minamahal, binalik mo, mga minamahal, magyayaya pa yan ng 7 bisyo. O kaya karamdaman, mga minamahal, sa isa lang, magdadala pa ng 7 karamdaman yan, mga minamahal, para lalong lumala ang kalagayan mo. Ganun, mga minamahal, ang bad spirit, mga minamahal. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Naalala ko, mga minamahal, yung kapatid natin taga Carmencita, Florida Blanca, siguro last year ba yun? Last year siguro yun, mga minamahal. Yung kanyang manugang, mga kapatid, na-demon possess, mga minamahal, dahil yung anak niya ay, alam mo na, siguro mga minamahal, may other woman. Mga minamahal, kasi hindi naman dumadalo yung anak niya, kung mga nasilip na nabawag man lang, tapos pag naisip lang, pag hindi busy, diba, secondary lang ang manap ay pakita, ay, alam ba, gagalaw ko dahil wala akong lakad, hindi ako busy. Ganun lang, mga minamahal, gagalaw lang. Na-possess yung asawa niya. So, ang ginawa ng mga minamahal, merong isang preacher doon na outside, mga minamahal, na napipreach po sa ginalupihan. So, tinatawag siya kasi malapit yun So, ginagawa ng mga minamahal, mag-asawa, pumupunta doon sa bahay, nagpupuhin muna sila. After ng puhin, mga minamahal, nalayan sila. Pagkatapos ng layan sa mga minamahal, okay, gumagaling. Tapos nung pag-uwi nila, mga minamahal, o siya, uwi na sila, kasi hindi naman sila manatili, uwi sila, gano'n na naman. Babalik naman yung bad spirit, mga minamahal. So, gagawin nila, mga minamahal, patatawag ulit na naman, mga minamahal. So, nakadalawang linggo sila babalik-balik na sa bahay.
Hanggang sa nag-decide yung biyanan niya na magpatawag na tayo naman ng preachers at prayer warriors sa Pampanga. So, ang ginawa niya mga pinaman, nag-request. Ang nakalagay sa request mga pinaman, nakunan. Nakunan? Ano parang nakunan o ano? Malabo yung prayer request yung prayer over namin. Kasama ko si Preacher Darwin Montera, dalawa kami. Sige, punta natin. Siguro mga alas 10 na tayo, takbo kami ng Florida Blanca. Ako na nag-drive, mga minamahal. Dala-dala kami yung photo ng laki-laki. Dadalaw lang kami. Takbo kami doon, mga minamahal. Naghihintay na si Fortunato doon sa kanto, mga minamahal. Kapunta ng Carmencita. Di punta kami doon, mga minamahal. Pagdating ko doon, hindi pa na nakunan. Sabi ko, pagtingin ko pa lang, sabi ko, demon possessed to. Sige. Sabi ko, hindi ko muna agad nilehans. Pinakatanong ko nung biyan, ano ba ito, puri ba tayo o ano? Hindi, pinakatanong ko na, wala puri. Kausapin ko muna yun pa. Tignan natin. Sabi ng asawa nito, kasi alam ko may problema dito eh. Kasi ng asawa, bayad nandun sa hindi pwede nandun. Dapat papuntahin mo rito. Kasi hindi agad-agad lehans. Kailangan kausapin silang mag-asawa. Sabi ko, hindi kinausap, pinagpunta mga minawa. Sabi ko, ano ba kasalanan? Galit ako eh. Pinagalitan ko yung asawa. Sabi ko sa kanya, iniimbitahan mo masamang espiritu sa pamilya mo. Sabi ko sa kanya, mga minamahal. Pinagsisi ko siya, mga batid, talagang miyak silang mag-asawa. Yung lalaki, mga minamahal, akala mo wala, parang wala. Miyak yung lalaki, mga minamahal. Pinagsisi ko sila kasi talagang wala eh. Sabi ko, meron kang nagawa. Sabi ko, kasi nga ayaw naman nila sabihin eh. Ayaw nila, nahiya sila. Sabi ko, meron kayong ginawa hindi maganda. Sabi ko, magsisi ka. Hanggang sa, yun nga, mga minasyon, madidesign mo naman eh, kung anong ka eh. Sabi ko, di mo posisto, sabi ko. Mga minamahal, nagalitan ko siya, mga kapatid. So, nagsisi, nilihans namin. Pagkalihans, mga minamahal, alis na kami. Natakot yung binan. Huwag mo na kayo alis, bakit po? Kasama ka na eh. Baka ulit, pag alis nyo, babalik na rin yung masang espiritu. Sabi ko kami, okay na po yan. Hindi na babalik yan. Naramdaman ko, wala na pong malis pong masang espiritu. Hindi ba, kasama kami. Bakit? Ano gawin yan? Pupasti kami doon. Sige, bahala kayo kung gusto nyo sumama. Pero mamaya, mga miniman, nagising na yung sister, normal na. Sabi ko, Brad, hindi na siya kami sasama. Bakit? Okay na pala, maling na. Hanggang ngayon, mga miniman, gumaling. Amen? Hindi na natin magpasama kasi mga miniman, na-confess eh. Amen? Hindi kasi agad-agad ilihans. Puri, lehans. Puri, lehans. Hindi ganun mga miniman, hindi ganun. Kailangan magsisi, mag-confess. Para matumbok natin kung ano yung pinagmulan ng hatred. Sabi ko sa inyo, mahalin mo na asawa mo ha. Sabi ko, impyerno ka. Sabi ko sa kanya anong tingin na sa akin kasi pag hindi ko man nakikita sa sarili ko mga minamahal. Talagang nakalitan ko siya mga minamahal. Talagang parang ako yung tatay niya. Nakalitan ko ng gusto mga minamahal. Miyak siya. Nagalikan niya asawa niya. Nagalikan niya, yakapin yung asawa mo. Halikan mo. Yung mga minamahal, mahal niya asawa mo. Kasi may baby sila, maliit lang sila mga kaedad ni Zion, yung bunso, mga minamahal. Talagang yun, mga minamahal, naging payapa sila, mga kapatid. Amen? Kasi mga minamahal, yun sa evil invitation, mga minamahal. So, sabi nito mga minamahal, sabi ng Luke chapter 11, verses 24 to 26, basahin natin. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, ang versikulo po ay 26. 24 hanggang 26. 24 hanggang 26. Pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong, ay sinasabing babalik ako sa bahay na nilabasan ko. At sa 25, pagdating niya, ay masusumpungang walis na nga at nagagayakan. At sa 26, kung magkagayoy, lumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu
na lalong masasama pa kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Amen. Amen. Yan mga minamahal ang masaklap. Kaya napakahirap mga minamahal. Amen? Amen po ba mga minamahal? Lahat po tayo magsabing praise God. Ano pa mga minamahal? Letter E. No? Ito po yung meditate the bad experience or emotional or self-pity. Alam niyo ba yun mga minamahal? Yung mga nasa self-pity na awang-awa sa sarili niya, mga minamahal. Parang hindi ako mahal ng anak ko, hindi ako mahal ng asawa ko. Ito, mga minamahal. Nakakapag-invite ng bad spirit yan. Amen? Experience pa rin natin yan. Mga minamahal, sa Candaba, ganun din, pinuntahan namin doon mga minamahal. Yung sa Candaba, mga kapatid. Lagi ganun eh. Brad, hindi ako mahal ng mga anak ko. Hindi ako hinalagaan. Ganito na nalagayan ko. Ito. Naka-restore na nga ako. May sakit na nga ako. Pero gumaling na nga siya eh. Sabi, gumaling ka na. Huwag mo sabi may sakit ka. Gumaling ka na nga eh. Lagi niya sinasabi na kakaawa siya. Tapos magla-live siya mga minamahal sa Facebook, mga kapatid. Tapos magla-live siya. Tapos sabi niya, makakaawa siya. Hingi ng tulong, panggamot, pangbigas. O ano mo sinasabi niya mga ang hirap yung ganun mga minamahal. Hanggang sa, nung pumunta kami doon, ang front nila mga minamahal is house blessing. Pero, possession ng tatay eh. Kasi nakita ko mga minamahal, pagdating ko pa lang doon, naramdaman ko yung bad spirit eh. Sabi ko, nung nakita ko mga minamahal, house blessing muna kami. Mga minamahal, tapos sinausap ko yung brother mga minamahal. Talagang grabe mga kapatid. Talagang, sabi ko sa kanya mga minamahal, matigas po ang ulo nyo, sabi ko. Kasi mga minamahal, ako po ay may respect talaga sa mga kapatiran natin. Tatay nga tawag ko siya, tatay hindi po ganyan. Pero nung pinagalitan ko siya mga minamahal, hindi na tatay eh. Kasi minsan mga minamahal, pag gumagamit ka ng radio kasi mga minamahal, minsan na pag talagang nire-radio ko yung tao mga minamahal, hindi ko tinatawag na tatay o naman brother o ano. Sabi ko, talagang iba na yung tawag ko sa kanya eh, hindi na tatay. Sabi ko, Brad, hindi na kita ipapalang eh. Sabi ko, impyerno ka na. Impyerno ka, hindi ka na pagpapray. Natakot siya mga minamahal kasi demon possessed mga minamahal hanggang sa napaya yung bad spirit sa kanya. Kasi hindi ko na-entertain eh. Paulit-ulit yung sinasabi niya, parang naka-record. Pagka ginausap ko, gano'n na naman. Pag ikaw kumusap, iba-ibang kumusap, gano'n pa rin yung sinasabi. Different, walang pang-iba, mga minamahal. Ang problema, yung mga nakakausap niya, nanglulupay-pay kasi parang nangihina kasi may bad spirit eh. So nung pinagsisi mga minamahal, kinasawag mga minamahal, lumabas yung napakabaho sa bunganga niya. Tapos mga minamahal, may bad spirit na buwang na dito sa dibdib ko mga minamahal. Talagang nakaramdaman ko yung pagbangga ng yung bad spirit. Sabi ko, napalaya na siya. Sabi ko sa mga anak niya, ingatan nyo kasi ang bad spirit bumabalik-balik yan pag iniimbitahan niya ulit. Sabi niya mga minamahal, nung nakusap ko yung anak niya, gano'n na naman doon ulit. Hanggang sa, yun nga, pinabarangay na ng magulang. Kasi sabi ko, matigas ang ulo, sabi ko, pabarangay nyo na lang muna. Kasi talagang ginugulo hanggang sa nananakit na mga minamahal ng mga anak. Kaya mahirap mga kapatid, yung mga ganyang mga bagay, mga minamahal, yung lagi mo iniisip mga minamahal, yung mga minimeditate mo, yung lagi mong binubulay-bulay, yung mga nangyayaring mga masasama sa iyo, mali yun. Amen? Amen? Dapat ang binubulay mo, yung mga kabutihan ng Diyos sa iyo. Pag binubulay mo mga minamahal, yung mga bad experience, mga nangyayari sa iyo, mga minamahal, iniimbitahan mo yung evil spirit, mga kapatid. At kung ikaw po yung nagseself-pity, yung gano'n mga minamahal, nakakaimbita po yun, mga minamahal ng masamang espiritu. Amen? Kaya dumagalo siya, ilang taon na siya mga minamahal. Nakataon na rin siya naglilingkod sa mahal ng Panginoon. Hanggang pinagaling na rin siya ng mahal ng Panginoon. Pero wala, ganun lang. Kahit nakakapuspusan mga minamahal, ganun lang, wala lang. Parang hindi siya kasama doon sa kunin. Para kumbaga sa mga kindergarten, saling pusa. Parang saling pusa lang siya doon na walang pakialam mga minamahal. Ganun lang.
Ganun lang siya mga minamahal. Kaya nakakalungkot mga minamahal. Amen? Kaya ano pa mga minamahal, sa letter F natin, yung mga online games. Delikado rin yan mga minamahal. Amen? May kapatiran tayo sa Mabalacat. Apo yata mga minamahal ano ba yung mga minamahal? Anong pangalan mo? Yung sinusundo natin sa yung sinusundo lagi mga minamahal sa Ambasa family, yung Ambasa, yung apo. Yung apo niya mga minamahal na demon possess. Bakit mga minamahal? Nalulong po sa online games. Mga minamahal, talagang yun mga kapatid. Nakaka-invite mga hanggang sa na-demon possess mga minamahal. At buti lang mga minamahal, nasa atin ang mahal na Panginoon, mga paglilihans, mga minamahal, pinuntahan pa. Talagang grabe mga minamahal, kawawa yung bata. Amen? Kaya mahirap mga minamahal na instead na yung Holy Spirit ang imbitahin natin ay bad spirit mga minamahal. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. So, meron pong sinasabi ito na resistance is a must. Amen? Kailangan kasi yun mga minamahal, sabi ng James chapter 4 verse 7. Basahin natin mga minamahal. Dito po sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 7. Pasawak nga kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Amen. So resist the devil and he will flee from you. Kailangan merong resistance. Amen. Kailangan may pagtanggi mga minamahal. Kasi kung wala kang tanggi-tanggi mga minamahal, papasok talaga yan. Amen? Kailangan sa mga Kristiyano mga minamahal, kahit makagawa tayo ng hindi maganda, basta meron tayong resistance, mga minamahal, hindi makakapasok ang kalaban. Amen? Kasi mga minamahal, tao pa rin tayo eh. Minsan nakakamali tayo, minsan nakakasala tayo. Pero kung malakas yung resistance, meron kang pagtanggi, malakas yung pakikipaglaban mo sa masamang espiritu mga minamahal, hindi ka rin mapapasok. Amen? Kahit hindi mo akalain na nakapag-invite ka, mga minamahal. Kaya sabi niya, pasakop nga kayo sa Diyos, dadapwat, magsisalansang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen? Kaya yung iba, mga minamahal, hindi tumatakas yung diablo sa kanila, kasi walang resistance. Amen? Hindi siya tumatanggi. Kumbaga mga minamahal, libre siya sa lahat mga minamahal. Kahit sino pumasok, kumbaga mga minamahal, wala siyang pinipili. Libre lahat mga minamahal. Hindi pwede yun. Kailangan mga minamahal, sabi ito, magpasakot ka, submit yourself, sabi niya, dapat meron kang isang pagpapasakot mga minamahal. Kapasakot ka muna sa Diyos para magkaroon ka ng resistance. Amen? Kasi kung lahat, mga minamahal, lahat, kumbaga, kahit sabi ng Biblia, mga minamahal, you cannot serve two masters, tapos lahat, mga minamahal, pinapapasok mo, mahirap yan. Mga minamahal, hindi pwede yan. Amen? Kaya, sabi ng mga minamahal, magpasakot mo pala sa Diyos, at magsisalansak ka sa diablo. Mga minamahal, para sa ngayon, yung masamang espiritu, hindi makakapasok sa pamilya natin. Amen? Kaya nakakaroon ng karamdaman, mga minamahal, nakakaroon ng problema sa pamilya natin dahil napapasok natin. Doon nakakaroon ng aberya sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal. Amen? So, kailangan natin ng resistance. Ano pa sabi ito, mga kapatid? Sa 1 Peter chapter 5, verses 8 to 9. Mula po sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5, ang versikulo po ay 8 at 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leyong umuungad, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Sa 9 po, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Amen. Amen. Kaya tignan niyo mga minamahal, dapat ang isang Kristiyano mga minamahal ay mag-aral na maging mapagpigil. Amen?
Mag-aaral ka maging mapagpigil kasi sabi ng Biblia mga minamahal, no? Na ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng iyong umuungan. Gumagala yan mga minamahal. Yes, amen. Amen. Nag-iikot yan mga minamahal at pinapasyalan yung mga Kristiyano mga kapatid at tinitignan mga minamahal kung nagpapabaya ka. Amen? Kapag hindi ka nag-iingat, hindi ka nagpipigil mga minamahal, sasakmalin ka ng kalaban. Kasi mga minamahal, ang agwat kasi ng impyerno at ang langit mga minamahal, sinipis lang ng papel. Amen? Sinipis lamang ng papel mga minamahal, ang agwat ng langit at impyerno. Yes, amen. Kaya pag hindi ka nag-aral magpigil, tagalangin ka ngayon, pag uwi mo sa bahay mo, pwede ka maging taga-impyerno ulit. Amen? Kaya masabi ito mga minamahal, kayo maging mapagpigil. Mag-aaral kayo maging mapagpigil. Kasi ang kalaban natin mga minamahal, hindi nakikita. Amen? Ang dyablo mga minamahal, ay kagaya ng leyon na gutom. Umuungan sa gutom mga minamahal. At handa kang sakmalin mga minamahal. Ganun ang diablo mga kapatid. Kaya nga sabi nito sa 9, siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Amen? Kaya ito yun mga minamahal. Kaya pinagpala tayo doon sa mga unbeliever mga minamahal, hindi naglilingkod sa Diyos. Kasi wala silang panglaban. Nagiging alipin sila mga minamahal ng masamang espiritu. Pero tayo mga minamahal, meron tayong resistance. May kapangyarihan galing sa langit mga minamahal. Ito po yung paraan mga minamahal na kung saan ay labanan natin ng matatag sa panamitan ng ating pananampalataya. Kailangan matatag, kailangan matibay. May paninindigan ka sa pananampalataya mo. Amen? Kasi kung wala yung paninindigan mo, mga minamahal, mahina ka. Wala yung paninindigan mga kapatid na talagang nandun yung tigas mo, no? Yung lakas ng will mo mga minamahal, hindi mo makakaya ang kalaban mga minamahal. Amen? Kailangan yun mga kapatid. Kaya nga sabi ito mga minamahal, labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya mga minamahal ang kalaban. Dahil kung wala yan mga minamahal, baka sa isang araw mga kapatid, ganun ka na. Magiging ganun ka na mga minamahal. Sana hindi mga kapatid. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Sabi pa rito mga minamahal, warning po ito. Mag-ingat tayo mga minamahal. Kasi ang evil spirit mga minamahal, ito po ay transferable. Parang sakit yan. Mga minamahal na ketong na pwedeng lumipat-lipat. Amen? Kaya pag hindi ka nag-ingat mga minamahal, huwag mong sabihin na, demon possessed to. Minamalin mo mga minamahal, yung kapatid mo. Baka mamaya, isang araw lilipat sa iyo, pati ikaw na ang demon possessed. Di ba? Amen? Naalala niyo mga minamahal, mayroong demon possessed dati dito sa lunak dati mga minamahal, may nagbabantay. Maganda yung demon possessed. May tsura, maputi. Yung nagbabantay lalaki, nagubad ngayon yung babae, mga minamahal. Natukso. Ang ganda nagubad mga minamahal, kaya demon possessed man. Pati siya nahawa, dalawa na sila. Di ba mga minamahal, di ba nakakahawa? Delikado yan mga minamahal. Kaya nga, mag-ingat tayo mga kapatid kasi transferable yan. Number 2, mga minamahal, invitation in Holy Spirit. Ito po ang pinaka-importante mga minamahal. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Lagi nating imbitahin ang Holy Spirit sa atin mga minamahal. Amen? Huwag na huwag niyong papasukin ang evil spirit, kundi Holy Spirit. Kahit gaano ka lang maggalit mga minamahal, huwag mong mapasukin ang bad spirit, kundi Holy Spirit pa rin. Kailangan mo talaga mga minamahal magpakababa sa mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, ang pinapasukan ng unang-unang pinapasukan mga minamahal ng Holy Spirit, yung mga humble. Amen? Yung merong mababang puso, mga minamahal. Napakadali nilang umiyak yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga magbigas ang puso, mga minamahal, talagang napakahirap nilang maimbitahan ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Amen? Nahapon tayo magsabing praise the Lord. At ito pong invitation ng Holy Spirit, mga minamahal.
dito rin tayo babautismuhan ng banal na Espiritu. Alalahanin niyo mga minaman, 4 po ang requirements of salvation. Ang pang-4 mga minaman, ito po yung bautismo sa banal na Espiritu. Hanggat hindi ka nababautismuhan mga minaman ng Holy Spirit mga kapatid, hindi mo makukompleto yung 4 requirements of salvation. Kaya nga, mga minaman, para mabautismuhan pa tayo mga kapatid ng Holy Spirit, pupunta pa tayo ng pastoral house para mag-aalay ng pag-aayuno. Amen? Kasi mga minaman, yun ang paraan. Pag lagi mong ini-invite mga minaman ang mahal na Panginoon, yung Holy Spirit sa puso natin, doon tayo magsisimula ng bautismuhan ng ating dakilang Diyos ng banal na Espiritu. Amen? At dalawa yan, mga minamahal. Pag tinaas mo ang kamay mo, mga minamahal, tandaan nyo, ang bad spirit, kadalasan pumapasok yan sa paa. Pag pumunta kayo ng bahay, mga minamahal, biglang mamamalid yung paa nyo. Mga minamahal, unti-unti pumapasok yung bad spirit sa inyo. Paa, namamalid yung paa. Pero ang Holy Spirit, mga minamahal, sa kamay yan. Kaya, yung mga nagpupuring dito, mga minamahal, na ng solen, madalas nakatiklop ang kamay ng ganon, o nakayuko lang, hindi nila madama yung presence ng mahal na Panginoon. Pwede sila makadama, iiyak lang, luluha lang ng ganon. Bahagya lang. Luluha lang siya. Pero yung bautismo, yung pagdama ng Holy Spirit, hindi nila madama. Bakit mga minaman? Kasi nasa kamay. Kaya yung mga nabubuspos ng Holy Spirit ng mga minaman, yung nakataas sa kamay, yun yung laging nakakadama ng presence ng mahal na Panginoon. Pag nagtataas ka ng kamay mo, mga minaman, tapos sumisigaw ka ng Hallelujah, praise the Lord, pag i-invite yun Amen. Yung I love you, my dear Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo ko, mahal na Panginoon, inisip mo ang puso ko. Yun yung pag-i-invite ng Holy Spirit Amen? Amen. Yung alisin mo yung pride ko, mahal na Panginoon, alisin mo lahat sa akin yung mga karumihan sa puso ko, sa isip ko. Lahat yan, mga minamahal, yung pagmamatigas ng puso mo, mga minamahal, ipanalangin mo lagi na bigyan ka ng mapagpatawad na puso, malambot na puso, mga minamahal. Kasi kaligtasan natin ang tinutukoy dito, mga minamahal. Sa oras, mga minamahal, kung walang kaligtasan, delikado, mga minamahal. Amen? Kung sabi rin, mga minamahal, invitation in Holy Spirit, lagi natin sambitin yan, mga minamahal. Para sa ngayon, pag nagkakatipon tayo, mga minamahal, isa tayo sa makagamaan ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, napakasarap. Pag naramdaman mo yung banal na presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga kabigatan ng iyong kalooban, yung mga pag-iisip mo, mga minamahal, ng hindi maganda, aalisin ng mahal na Panginoon yan. Yung iyong karamdaman, mga minamahal, yung kawalan ng sigla ng buhay mo, aalisin ng Diyos yan. Yung mapagulupaypay ng iyong physical na pangatawan, pagulupaypay spiritual, mga minamahal, aalisin ng Diyos yan. At mga minamahal, giginhawa ka, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, hindi mo na ma-express, mga minamahal, yung kagalakan mo, hindi mo na maunawaan, mga minamahal, hindi mo na maipahayag ng iyong mga labi, yung kagalakan, mga minamahal, na nasa puso mo. Kahit may problema ka, mga minamahal, masaya ka. Amen? Sa oras na maramdaman mo at naimbitahan mo ang Holy Spirit sa puso mo, mga minamahal, ikaw na ang pinakamapalad na tao ng Diyos sa mundo. Alam niyo, sabi ng mga pastor, mga minamahal, kahit isang oras ka lang nagpuri sa mahal na Panginoon, kung naramdaman mo ang presence ng mahal na Panginoon, dahil mo pa ang nagpuri ng 8 hours, mga minamahal, na hindi naramdaman ang presence ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng last verse natin, mga minamahal, sa 1 Corinthians chapters 3 verses 16 to 17, mga minamahal, basahin natin. Paghihanda po yung awit, dahil po sa ating bread, assist at sa ating mga surface. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto 3:16 hanggang 17. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain man ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Amen. Yan, mga minamahal, sabi ng Biblia. Tayo ay templo ng Diyos. Kung hindi natin nirespeto ang katawan natin, kung hindi mo ginagalang ang katawan mo, kung ang katawan mo ito, mga minamahal, na templo ng Diyos,
na tinuturing ng Diyos at templo, mga minamahal, pero hindi mo itinuturing at pinapapasok mo yung evil spirit, mga minamahal, sa templong ito. Sabi ng Biblia, ang sinumang gumiba ng templo ay igigiba ng Diyos. Yan ay consider na paggiba sa templo. Pag pinapapasok mo ang evil spirit sa puso mo, pag nag-iimbita ka, mga minamahal, ng masamang espiritu sa puso mo, ay para mo na rin ginigiba ang templo ng Diyos. Yes, amen. Kaya mga minamahal, lahat tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Umawit tayo mga minamahal buong puso. Damhin natin ang banal at matamis sa presensya. Lahat tayo mga magkaisa. Hindi lang isa, dalawa. Hindi lang 5 o 7, mga minamahal o 10. Lahat tayo nandito, mga minamahal. Sikapin natin imbitahin ang Holy Spirit, mga minamahal, sa puso natin. Huwag natin hayaan, mga minamahal, maghayang masamang espiritu sa ating mga katanguhan, mga minamahal. Hallelujah! 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 Holy Spirit, Holy mga minamahal, pagpulit tayo sa mga Yes, natin natin mga mahal. Ibigit na rin ang ating mga mata, Panginoon. Ibuka natin ang ating bibig sa pagpupuri sa mahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, Holy God, I need your anointing, I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and everything I want to let you go. Sabihin mo
Espiritu Banal, kailangan ko. Mami na mga patuloy na yung pag-ugaya sa mga kung yan ay hayaan matapos ang ating pagkakatibo ito, mami naman. Hindi na yung manamang manayang matamis na marsisya ng bahay, mami naman. Huwag tayo magpapaya, mami naman. Ako'y lumalangin, ang buhay ko'y sa'yo. Kahit mo ang ginin, puso'y magtinasin. Di ba ikukumpara ang buhay na sa'yo? Sinasamba, pinamahal kita. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, mami na mahal. Hallelujah. Pinagpalan tayo ng mahal na Panginoon. Hindi ba tayo maramantapan, Panginoon? Kahit isa sa atin dito, kahit kami ng mga preachers dito, mga magagawa ng mahal na Panginoon. Kahit kami dito, Panginoon, hindi ka naman dapat, Panginoon. Kahit tayo na nandito, pinakamantapan ng mahal na Panginoon. Kung wala ka ba, natawa ng Diyos, Panginoon. Wala tayo dito ngayon, Panginoon. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon siya. Mami naman, ang walang Espiritu ni Cristo, walang pag-asa sa mundo ito, Mami naman. Nandiyan ang kaguluhan, nandiyan ang ramdaman, nandiyan ang mga problema, Mami naman. Nandiyan yung mga salot, Mami naman. Walang pag-asa. Bakit tayo pinagpala ng mahal? Hallelujah! Sa mga oras na mga minamahal, cast out mo muna natin mga minamahal ating mga karamdaman.
mga minamahal, ang ating mga problema, lahat ng ating mga suliranin, mga minamahal, bagay sa mga bisita natin, baguhan, ng kapatiran, mga minamahal. Hallelujah. Lahat tayo mga isang dumalangin sa ating dakilang Diyos, sa ating mga mahay, o po dakilang, mapagpala po namin Ama. Sa langit, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. Sa iyong mga pangyarihan, pag-alam mo po kaming pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito kami, mga Panginoon, mga pinagpala mo mga anak. Sama-sama na Lord, nagpapangungama. Humingi kami ng kapaturan sa kami ng kulay ng kasala. Sa karumihan ng aming mga puso at isipan, mga Panginoon, patuwaran mo kami. At kung kami nang-aimbitahan ng masamang espiritu sa iyong mga puso, patuwarin mo ang kunin sa amin, mga Panginoon. Kabangan mo kami, mga Panginoon, sa oras ito. At ikaw at mo sa iyo, masagan ng kapatuwaran, mga Panginoon, dami dinadalangin sa iyo. Lahat ng kapatid na nandito, mga Panginoon. Kayo po mga pala sa iyo naman po dinadaig na sa iyo sa kalimang prayer na sa nasbaw ko ng kusbingo ng katampanan. Ang kanaman dinadaig sa iyo pagpalayang milata mo sa upalangin siyang takila at makapangipangalan ni Son naman Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen, praise the Lord. Mga minamahal, sawayin po natin lahat ng gawa ng Diablo sa puso natin, sa isip natin, sa ating mga katawan, mga minamahal, sa ating mga problema, sila rin mga minamahal. Hallelujah. Sa pangunang dalangin, ng kasama ng dalangin ng Lord Pastor, di may mga karamdaman sa iyong dakila, mga makapangalang ng Jesus, sinasaway namin natin kayo ng karamdaman, di may leukemia, diabetes, ketong cancer, sakit sa puso, high blood arthritis, ng mga sa pangalan ng Jesus, kasama sa mga soul be healed, right now with the blood of Jesus, di may mga problema sa rin, kinamang sa mga pag-iisip, sa mga puso, ng mga sa pangalan ng Jesus, nakakainan, nakakabang bisyo, walang Diablo, nakakabang pagkilitan mo sa pangalan ng Jesus, kasama of the soul, be strong in the Lord, who is mighty to be blessed, in the might of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Puri na ating pinakamamahal ng Jesus. Mga minamahal, bilang panapataya, pinagulang aking dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Taas po ang ating mga kamay, mga minamahal. At tayo po ay lulugso at ng beses sa may nisigaw ang katagal. Hallelujah, praise the Lord. Let us jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen, praise the Lord. Muli na ang dakilang Diyos, pinagpalan po tayo sa mga meron tayong bisita ngayon. Sige po. Mga minamahal, sabi ko nga kanina, meron po tayong apat na reglamento ng kaligtasan, mga kapatid. Sa ating bisita ngayon, mga minamahal, pinagpala po kayo dahil grasya po ang inyong ipinunta rito, mga minamahal, hindi po disgrasya. Dahil ang Diyos, mga minamahal na makapangyarihan sa lahat, ito po ang aming ipapakilala sa iyo. Sa Biblia, mga minamahal, sabi ko nga may apat na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Ikaw ay nakaroon ng pananampalataya dahil kung wala kang pananampalataya, hindi ka pupunta rito kahit pilitin ka pa. Kaya ikaw ay pinagpala ng mahal na Panginoon, nakaroon ka ng kaunting pananampalataya para maka-attend ka rito, sumama ka, mga minamahal, sa mga kapatid natin, mga minamahal. Kaya ikaw po ngayon, mga minamahal, ay meron pong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Pangalawa po ay repentance. Kailangan natin magsisi. Kasi lahat ng tao, sabi ng Biblia, nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit sino sa atin, lahat tayo ay nagkasala. So kailangan natin ng repentance. Kailangan natin magsisi, mga minamahal, para mapatawad tayo ng ating pinakamamahal na Diyos. Yung pangatlo ay bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Dapat, mga minamahal, kinakailangan na tayo po ay mabautismohan sa pangalan ng mahal na Jesus para sa ngayon, mga minamahal, yung ating pinagsisisihan, mga minamahal na kasalanan ay tuluyan pong mahugasan sa pamamagitan po ng tubig. At yan po, mga minamahal, ay ginawa din ng ating dakilang mahal pa Jesus, mga minamahal, dahil bilang siya po ay nakatawang tao, mga minamahal, siya po ay naging pattern sa atin. Kahit wala siyang kasalanan, napabautismo siya para tayo rin po, mga minamahal, sundan natin siya para mapabautismo po tayo, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, lahat ng makasalanan, mga minamahal, ay binabautismohan. Kaya sabi dun sa Acts chapter 2 verse 38, mga minamahal, lahat po tayo ay kinakailangan bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesus sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At kung kayo po ay may karamdaman, kayo po may mga problema,
kayo po ay may mga marital problems or breaking problems, mga minamahal, heartbreaking problems, mga minamahal, o anumang klase mga gawa ng diablo, yan po ay dahil po sa kasalanan. Kaya dumating sa atin yung mga ganyan mga bagay. Kaya pinagpala kayo ng ating dakilang Diyos dahil ngayon po, kayo po ay magawa yung 4 na reglamento o 3 reglamento ng kaligtasan. Magawa po ninyo yung pananampalataya, pagsisisi at saka yung bautismo sa tubig ay doon po magsisimula mga kapatid na kayo po ay palalayain na ng ating pinakamamahal na Diyos. Yung pang-4 po, kaya nang sinabi ko kanina yung bautismo sa Espiritu Santo, hindi mo na gagawin yan. So, ang gagawin lang natin ay patuloy po kayong dumalo. Sa susunod na gawain, dumalo ulit kayo para sa ngayon unti-unti kayo mabautismo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Diyos. Amen? Tama ba? Lahat po tayo magsabi po yes, Lord. Kung ngayon, kung decided ka na magpabautismo after po ng gawain, pwede kang bautismohan. Hindi ka uuwi na basa ang iyong damit kasi meron tayong tuwalya dyan, meron tayong robe na ibibihis mo para ilulubog ka sa tubig. Kailangan kasi ilubog ka sa tubig para malinis po yung iyong kasalanan sa mahal na Panginoon. At ikaw ay magpatuloy sa panlingkod sa mahal na Panginoon upang pagpalain ka. Sige po, sa oras ito, tanggapin mo po ang mahal na Panginoon. Taas mo iyong kamay sa isang maiksing panalangin. Sabihin niyo lang po yung kataga na babanggitin ko. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay taus-pusong sumasampalataya sa iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang pagkakasala simula nung ako'y nagkaisip hanggang sa oras nito, at linisin po ang aking puso at isipan na marumi sa kasalanan sa iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako, baguhin mo po ako, pagalingin mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na itinanggap ngayon at magpakailanman. Sabihin niyo po, Amen. So kami po mananalangin sa iyo, lahat ng kapatid dito, ipapanalangin ka namin at magsisi po kayo sa lahat ng inyong mga nagawang pagkakasala. Panalangin po natin ang ating mga kapatid o po dakilan, mapagpala po namin Ama sa langit, Diyos sa makapangyarihan sa Panginoon Isus. Maraming salamat sa bagong kapatid namin ito na buong puso tumanggap sa iyong malapangalan. Malapayno, iligtas mo siya, pagaling mo siya, malapayno, maghimala ka sa kanya. Nawa ito po hindi una at huli na kanyang pumait ang paglilingkod, kundi ito po mag-isuwalain ang kanyang paglilingkod sa iyo. At malapaynoon, siya po ay pagpalain mo malapaynoon, makapanatili, makapapatuloy hanggang sa nagyan ng pagbabalik. Malapay natin siwag mo rin po ang kanyang pangalan sa kitang buhay at pagpalain mo maging sa kanyang sa pangalan. So, in the mighty name of Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Kayo po yung makabalik na po sa mga at tayo po mga minamahal ay dumako na po sa ating po special offerings at ating pong announcement mga minamahal. Tayo po